Tubong San Fernando City, La Union, nagtapos na summa cum laude sa isang universidad sa Canada. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Maging I am ready mga kapuso dahil ang binabantayang LPA ng Pag-asa ay tuluyan ng nakapasok sa bansa at posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magibalita tayo live kay Joan Ponsoy. Joan! CJ, sa mga oras ng ito, dito sa downtown area ay makulimlim na ang kalangitan at malaki ang posibilidad na anumang oras ay baka bumuhos ang ulan. Ayon na rin sa Pag-asa, indikasyon umano ito ng low pressure area, ng mga epekto nga ng low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ay ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Kapag tuluyang naging bagyo ang low pressure area, tatawagin itong bagyong Karina. Kaninang umaga na mataan ng LPA sa Eastern Samar. Base dito sa ating nakikita dito sa mga numerical model, yung bagyong ito ay maaaring babaybay niya yung eastern part ng Visayas and then Luzon. Mararamdaman naman ang epekto ng bagyo sa Luzon sa linggo. Inaasahan itong lalabas ng PAR sa Miyerkules, pero magdudulot pa rin ng pag-ulan ang habagat. In-expect natin, pag lumabas ng Wednesday, in-expect natin may mga ulan pa rin tayo hanggang sa Wednesday. Pero papahinaan ito hanggang sa Webes. Pero pinakikita natin na peak talaga ng ulan yung Lunes, Martes. Wala pa mang direktang epekto ng bagyo sa lungsod ng Dagupan, nakahanda na raw ang magkapatid na Princess at Ira. Maaga na silang binilhan ng payong at bota ng kanilang tatay. Para nakaready na rin sa darating na mga tag-ulan tapos kasdahain dito sa amin. CJ, gaya nga ng nasabi ng Pag-asa, mararanasan itong epekto ng pag-ulan ng bagyong Karina sa araw nga ng linggo, Lunes, Martes at Miyerkules. Dadaan ito sa baybayin o karagatan, kaya naman naasahan umano na posibleng malakas nga itong epekto ng bagyong Karina. Dalawang ruta ang binabantayan ng Pag-asa na maaring daanan nga ng bagyong Karina. Kabilang dito itong maaring niyang daanan ng baybayin ng Extreme Luzon, Isabela, Cagayan at Ilocos Norte, o di kaya ililihis naman ng landas at maaring daanan ng silangang bahagi ng Luzon at dederecho sa bansang Taiwan. Sa Miyerkules nga inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, pero aasahan pa rin ng pag-ulan sa Huwebes dahil sa epekto naman ng habagat. Pero hihina na raw itong epekto nga ng pag-ulan sa mga susunod pang araw. Ngayon pa lang, CJ, ay inaabisuhan na ng Pag-asa at Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na wag nang pumalaot pa sa mga karagatan. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Barangay Tanod na aktibong sumasama sa offline tokhang ng pulisya. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Patay! Nag-aalerto si Alfie Tulagan. Pinagbabaril ng hindi pa natutukoy na riding in tandem criminals ang isang tanod sa Barangay Buod, Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagbabantay sa isang waiting shed ang biktimang si Rolando Buen ng pagbabarili ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Nandun na siya sa kanya, area niya, particularly doon sa isang waiting shed. Doon na siya na tsambahan ng suspects, itong mga assailants na dalawa. Dalawang tama sa bandang ulo ang tinamo ng biktima. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa trabaho ni Buen ang motibo sa pamamaril. Ito nga ang trinatrabaho natin na plan to come. Siya yung isa sa mga nag-furnish ng mga identification ng mga residente doon na involved sa droga. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para mahuli ang mga suspect. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa lungsod. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. 10 kabahayan sa Urdaneta City, Pangasinan, tinupok ng apoy. Nakatutok doon live si Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, napabangon nga sa mahimbing na pagkakatulog itong ilang mga residente sa Medonia, Loleng sa Urdaneta City matapos nang sumiklab ang apoy kaninang madaling araw.
10 kabahayan ang tinupok ng apoy sa Muslim compound na ito sa Doña Loleng, Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan kaninang madaling araw. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya madaling kumalat ang mga apoy. 4 na pamilya ang apektado sa naganap na sunog. 10 residential shanties po ang nilamon ng apoy. Sa investigasyon ng otoridad, 4 na hindi pa nakikilalang lalaki na lula ng motorsiklo ang nakita ng ilang residente na nagsaboy ng gasolina bago ang sunog. Sa mga kapit bahay naman nila ng mga ibang establishment ay wala namang nadamay. Magpapadala rin ng sample ng abo ang BFP Pangasinan sa kanilang national headquarters para malaman kung flammable substance ang sanhi ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang motibo at mga responsable sa naganap na sunog. Recently, naging subject na po ito ng ating search warrant dahil ang nasabi pong mga bahay ay lugar kung saan bebenta po ng pinagbabawal na gamot. CJ, sa pakikipag-ugnayan natin dito sa Bureau of Fire Protection, malalaman yung resulta noong kanilang isinumite yung mga ebidensya sa headquarters nga ng BFP makalipas yung 2 linggo. Kaya naman, para malaman yon kung ito nga ba ay aksidente o di naman kaya ay sinadya. Kasi may mga nagsasabi dito na i-validate pa ng mga authorities natin kung talagang may nagsabi ng gasolina para nga sunugin itong mga kabahayan dito sa may gilid ng kalsada. Samantala, sa mga oras na ito ay bilang pagtulong na rin natin sa mga naapektuhan ng sunog ay nagpapamahagi ngayon ang GMA Kapuso Foundation ng ilang mga relief goods para dito sa mga naapektuhang mga residente. Karamihan dito itong ating mga kapatid na Muslim na nakatira dito sa gilid ng kalsada. So naglalaman yan ng mga bigas at mga dilata at mga noodles na pwede nilang gamitin hanggang sa mga susunod na mga araw. At itong mga nakatira dito na naapektuhan ay makikitulog muna sa kanilang mga kaanak. Yan muna ang latest mula mismo dito sa Urdaneta City. CJ? Maraming salamat, Alfie Tolagan. Rehabilitasyon ng dump site sa Calasiao, Pangasinan sinimulan na. May ulat si Claire Lacanilaw. Gabundok na basura at masangsang na amoy. Ito ang unang tatambad sa dump site ng bayan ng Calasiao. Halos 10 taon na raw na problema ang sandamakmak at magkakahalong mga basura na itinatambak sa lugar. Halos wala ng spasyong mapaglalagyan sa mga ito. Kaya ikinasa ng lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng dump site na sinimulan noong July 10. Maganda na yung process doon, yung mga biodegradable na dumarating. Hindi na lang basta-basta itinatambak doon, kundi under process na yon, pinaprocess na namin through composting, static composting ginagawa natin. Mahigpit din pinapatupad ang tamang pagsisegregate sa mga basura. Ayos na yung basura. Ay sinisegregate na nila yan. Kooperasyon at disiplina sa pagbabasura ang patuloy na panawagan ng LGU sa mga residente. Hindi namin tinatanggap yung mga basura na not properly segregated. So in-advise natin ang lahat ng mga barangay na nagdadala ng basura doon. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Mga mag-aaral na chikiting nabusog sa kasiyahan at pagkaing handog ng ilang senior high school students. Ito ngayon sa report ni Marjorie Padua. Share and savor the moment. Yan ang tema ng Nutrition Month ngayong taon. Kanina umaga, nabusog bilang sa pagkain maging sa kasiyahan ang mga kindergarten pupils ng Maluwad Elementary School habang nakikipaglaro sa mga senior high school students ng isang pribadong paaralan sa lungsod ng Dagupan. May apply talaga nila what is about Nutrition Month. Ano ba yung mga healthy food? So mas ma-apply nila mabuti pagka ituturo nila ito doon sa mga bata. Mistulang tunay na magkapatid ang turingan ng mga ito kahit ngayon lang sila nagkakilala. Tinuruan ng mga senior high school students sa mga chikiting kung paano ang tamang pagkulay. Nag-hand painting din sila at ididikit ang kanilang mga kamay sa isang tarpaulin. Okay lang po. Makanda. Madedevelop yung socio at saka psychomotor skills ng aming mga bata. Noong oras na ng pagkain, sinubuan pa ni na ate at kuya ang mga chikiting para masiguro makakain ng mga ito at makuha nila ang nutrisyon na nararapat sa kanilang katawan. Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Umano'y notorious na tulak sa Lawag City, Ilocos Norte. Patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nag-aalerto si GMA News stringer Dennis Alipio. Patay ang hinihinalang notorious na tulak ng illegal na droga matapos umanong manlaban sa mga pulis na nagsagawa ng bypass operation sa kanyang inupahang apartment sa Lawag City, Ilocos Norte. Kinilala ang suspect na si Ruel Andres alias Yulip, 36 anyos, na nagtamo ng 3 tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Narecover sa suspect ang 3 baril at 7 pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, pinapasok umano ng suspect sa kanyang inupahang kwarto ang pulis na nagpanggap na bibili ng droga. Pero nung makahalata umano ang suspect na pulis ang kanyang katransaksyon, agad itong kinuha ang baril pero naunahan siya ng pulis. Nung natunugan niya ng pulis, nag-attempt na siyang bumunot ng baril. And our operatives have no other recourse not to defend themselves. So lumaban na yung pulis natin nakaharap niya. Hindi ko alam na gano'n ang gawain niya kasi bayan siya lang ang kanyang work. So, tapos na yon, ganun pala. Mula sa Lawag City, Ilocos Norte, Dennis Alipio naghatid ng Balitang Amyanan. 4 na katao sugatan sa pagbaliktad ng SUV. Actual na pagresponde ng SWAL Rescue, nagkuhanan ng GMA News. Alfie Tulagan, pasok! Naabutan pa ng GMA News ang paglabas ng mga sakay ng SUV na ito matapos mawalan ng kontrol at bumaliktad sa gilid ng kalsada sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Dakong 10:30 kanina umaga, pauwi na sana ang pamilya Cordovis galing Alaminos City patungong Baguio City nang mangyari ang aksidente. May iniwasan daw ang driver ng bagong SUV. Aso na. Wala naman na, oh. Labasit lang aso, tapos biglang hindi na namin alam, gumulong na kami. Sugatan ng driver kabilang ang asawa at 2 babaeng anak nito. Agad namang rumisponde ang SWAL Rescue. Ito pong area na to ay accident prone. Kaya may mga signages naman diyan na kailangan magdahan-dahan tayo. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Diskwento sa renta inihirit ng grupo ng mga masahistang bulag sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Narito ang report. Sa 2 taong anibersaryo ng samahan ng mga bulag sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, hiniling nila sa Market Division ang special discount sa kanilang renta. 4 na stalls ang inuokupahan ng mga ito sa pamilihan. Umaabot sa halos 25,000 piso ang kanilang binabayaran sa kada buwan. Kung makakoleksyon lang kami ng 2,000, isang maghapon kunyari 2,000, lugi pa. Abonado pag relocation. Sa taas ng bayarin, hindi umano nila nababawi ang kanilang kita dahil bihira rin ang nagtutungo sa kanilang pwesto. Idagdag pa raw sa ikinadidismaya ng kanilang mga customer ang malinsangang sitwasyon sa Malimgas Public Market. Kami mga may PWDs o person with disability, dahil mga nagtatrabaho din kami, gusto namin, maano namin yung magkaroon din kami ng discount, kumbaga, saka, Naging mainit ang sinagawang public hearing kaugnay rito. Ayon kay Councilor Joey Tamayo, may tuturing na diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa komunidad ang pagbibigay ng discount sa asosasyon ng mga bulag. Pero para sa ilang stall owners na dumalo sa public hearing, wala naman daw problema kung bibigyan ng discount sa rentang mga PWD. Samantala, magsasagawa raw uli ng panibagong public hearing sa Sangguniang Palusod kaugnay sa naturang usapin. Kung hindi man pwede na ibigay ng libre yung mismong stalls, market stalls, ay kung pwedeng bigyan sila ng discount, malaking discount na mula sa city government para matulungan po natin yung mga kaibigan natin ng mga PWDs. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Isang proud Pinay na tubong La Union, nagtapos ng summa cum laude sa isang university sa Canada. Tunghayan sa report. Laking tuwa ng mga kamag-anak ng 22 anyos na si Kimberlyn Ordoño Bolos, tubong San Fernando City, La Union. Nagtapos si Kimberlyn ng summa cum laude sa kursong BS Nursing sa MC Master University sa Ontario, Canada. Laking lolo at lola si Kimberlyn dahil sa parehong nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang na sina Paul at Anita Bolos. Napunta si Kimberlyn sa Canada at doon ipinagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya at kolehiyo.
Simula nung kinder siya hanggang third year high school dito sa St. Louis, laging nasa top 10. Siyempre, very happy kami na naging summa cum laude siya. Kasi ang pangarap lang talaga namin sa kanya, yung makapagtapos siya ng college at saka makapasa ng board exam. Kwento ng mga kaanak ni Kimberly, scholar daw siya nung high school. At ngayon pa lang nakakatapos niya ng kolehiyo at summa cum laude pa. Sunod-sunod na raw ang alok na trabaho sa kanya ng malalaking ospital sa Canada at dito sa bansa. Mas naiyak pa nga ako nung mabalitaan ko. Sa hindi ko naman ini-expect na makakaya niya yung ganon. Sa kabila ng mga offer, plano raw ni Kimberly na umuwi sa bansa sa susunod na buwan para alagaan ang kanyang lola na na-stroke kamakailan. Huwag mo nang antayin mo kung magaling mo nang matay, sabi niya sa akin. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. 11 lugar sa Western Pangasinan apektado ng 11 oras na kawalan ng kuryente. Sundan sa ulat ni Alfie Tulagan. Apektado ng mahigit 10 oras na kawalan ng serbisyo ng kuryente ang 11 bayan sa Western Pangasinan ngayong Biyernes. Nagpatupad kasi ng immediate replacement ng mga wood poles sa mga hotspots sa Labrador Substation. Sa bayan ng Sual, nagsara ang ilang pwesto sa palengke dahil sa kawalan ng kuryente. Ang iba, gumamit ng debateryang ilaw. I am ready naman si Dexter sa kanyang parlor shop dahil gumamit ito ng generator. Sayang din ang isang araw din. May mga bayaran dito. Apektado rin daw ang kita ng mga tendero at tendera sa palengke. Apektuhan po. Wala pong kuryente. This is an emergency shutdown kasi nagkakaroon ng pole-to-pole na inspection yung mga linemen namin. May nakita sila na critical na wood pole na malapit na siyang matumba. Kabilang ang Labrador, Sual, Alaminos, Mabini, Burgos, Dasol, Infanta, Agno, Bani, Anda at Bulinaw sa mga apektadong bayan. So, ang response namin dyan is to immediately replace them into a steel pole. And then, at the same time, since isi-shutdown na rin kasi namin yung buong line, meron din kaming mga correction na mga nagbabagang connection sa substation namin dyan sa Labrador. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Mga highlights mamayang gabi sa Encantadia 2016, matutunghayan na sa report. Nagsimula na ang mga pagsubok sa apat na sangre ng Lireyo. Kung sino man ang magwawagi sa kanilang apat, siya nga halili sa kanilang ina bilang bagong reyna ng Lireyo. Sa pagsubok, madaling matatalo sina Danaya at Elena. May iwan sina Perena at Amihan para makipagtuos sa isang misteryosong kalaban. Magtataka si Amihan kung bakit hindi sila sinasaktan ng kanilang kalaban. At may mga sangring mapapahamak habang isinasagawa ang pagsubok. Sino kaya ang nilalang na naatasang kalabanin ng mga sangre? Sino ang mananaig kina Perena at Amihan? Malalaman ang lahat ng yan sa mas tumitinding tagpo sa mahiwagang mundo ng mga diwata sa Encantadia pagkatapos ng 24 oras. At yan ang kabuuan ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ng Tropa ng Katotohanan at ni Faye Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! Subong San Fernando City, La Union, nagtapos na summa cum laude sa isang universidad sa Canada. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon.
Maging I am ready mga kapuso dahil ang binabantayang LPA ng pag-asa ay tuluyan ng nakapasok sa bansa at posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magibalita tayo live kay Joan Ponsoy. Joan! CJ, sa mga oras ngang ito, dito sa downtown area ay makulimlim na ang kalangitan at malaking posibilidad na anumang oras ay baka bumuhos ang ulan. Ayon na rin sa pag-asa, indikasyon umano ito ng low pressure area, ng mga epekto nga ng low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Binabantayan ngayon ng pag-asa ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Kapag tuluyang naging bagyo ang low pressure area, tatawagin itong bagyong Karina. Kaninang umaga na mataan ng LPA sa Eastern Samar. Base dito sa ating nakikita dito sa mga numerical model, yung bagyong ito ay maaaring babaybay niya yung eastern part ng Visayas and then Luzon. Mararamdaman naman ang epekto ng bagyo sa Luzon sa linggo. Inaasahan itong lalabas ng PAR sa Miyerkules, pero magdudulot pa rin ng pag-ulan ang habagat. In-expect natin, pag lumabas ng Wednesday, in-expect natin may mga ulan pa rin tayo sa Wednesday. Pero papahina na ito hanggang sa Webes. Pero pinakikita natin na peak talaga ng ulan yung Lunes, Martes. Wala pa mang direktang epekto ng bagyo sa lungsod ng Dagupan, nakahanda na raw ang magkapatid na Princess at Ira. Maaga na silang binilhan ng payong at bota ng kanilang tatay. Para nakaready na rin sa darating na mga tag-ulan tapos kasdahain dito sa amin. CJ, gaya nga ng nasabi ng pag-asa, mararanasan itong epekto ng pagulan ng bagyong Karina sa araw nga ng linggo, Lunes, Martes at Miyerkules. Dadaan ito sa baybayin o karagatan, kaya naman naasahan umano na posibleng malakas nga itong epekto ng bagyong Karina. Dalawang ruta ang binabantayan ng pag-asa na maaring daanan nga ng bagyong Karina. Kabilang dito itong maaring niyang daanan ng baybayin ng Extreme Luzon, Isabela, Cagayan at Ilocos Norte, o di kaya ililihis naman ng landas at maaring daanan ang silangang bahagi ng Luzon at dederecho sa bansang Taiwan. Sa Miyerkules nga inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, pero aasahan pa rin ng pag-ulan sa Huwebes dahil sa epekto naman ng habagat. Pero hihina na raw itong epekto nga ng pag-ulan sa mga susunod pang araw. Ngayon pa lang, CJ, ay inaabisuhan na Magkapatid ang turingan ng mga ito kahit ngayon lang sila nagkakilala. Tinuruan ng mga senior high school students sa mga chikiting kung paano ang tamang pagkulay. Nag-hand painting din sila at ididikit ang kanilang mga kamay sa isang tarpaulin. Okay lang po. Makanda. Madedevelop yung socio at saka psychomotor skills ng aming mga bata. Noong oras na ng pagkain, sinubuan pa ni na ate at kuya ang mga chikiting para masiguro makakain ng mga ito at makuha nila ang nutrisyon na nararapat sa kanilang katawan. Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan. Umano'y notorious na tulak sa Lawag City, Ilocos Norte. Patay! Matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nag-aalerto si GMA News stringer Dennis Alipio. Patay ang hinihinalang notorious na tulak ng illegal na droga matapos umanong manlaban sa mga pulis na nagsagawa ng bypass operation sa kanyang inupahang apartment sa Lawag City, Ilocos Norte. Kinilala ang suspect si Ruel Andres alias Yulip, 36 anyos, na nagtamo ng 3 tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Narecover sa suspect ang 3 baril at 7 pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, pinapasok umano ng suspect sa kanyang inupahang kwarto ang pulis na nagpanggap na bibili ng droga. Pero nung makahalata umano ang suspect na pulis ang kanyang katransaksyon, agad itong kinuha ang baril pero naunahan siya ng pulis. Nung natunugan niya ng pulis, nag-attempt naman na siyang bumunot ng baril. And our operatives have no other recourse not to defend themselves. So, lumaban na yung pulis natin nakaharap niya. Hindi ko alam na gano'n ang gawain niya kasi bayan siya lang ang kanyang work. So, tapos na yon, ganun pala. Mula sa Lawag City, Ilocos Norte, Dennis Alipio, naghatid ng Balitang Amyanan. 4 na katao sugatan sa pagbaliktad ng SUV. Actual na pagresponde ng SWAL Rescue, nagkuhanan ng GMA News. Alfie Tulagan, pasok! Naabutan pa ng GMA News ang paglabas ng mga sakay ng SUV na ito matapos mawalan ng kontrol at bumaliktad sa gilid ng kalsada sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan.
Dakong alas 10:30 kanina umaga, pauwi na sana ang pamilya Cordovis galing Alaminos City patungong Baguio City nang mangyari ang aksidente. May iniwasan daw ang driver ng bagong SUV. Aso na. Wala naman na, oh. Labasit lang nga aso, tapos biglang di na namin alam, gumulong na kami. Sugatan ng driver kabilang ang asawa at 2 babaeng anak nito. Agad namang rumisponde ang SWAL Rescue. Ito pong area na to ay accident prone. Kaya may mga signages naman diyan na kailangan magdahan-dahan tayo. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Diskwento sa renta inihirit ng grupo ng mga masahistang bulag sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Narito ang report. Sa 3 taong anibersaryo ng samahan ng mga bulag sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, hiniling nila sa Market Division ng special discount sa kanilang renta. 4 na stalls ang inuokupahan ng mga ito sa pamilihan. Umaabot sa halos 25,000 piso ang kanilang binabayaran sa kada buwan. Kung makakoleksyon lang kami ng 2,000, isang maghapon kunyari 2,000, lugi pa. Abonado pag re-replace. Sa taas ng bayarin, hindi umano nila nababawi ang kanilang kita dahil bihira rin ang nagtutungo sa kanilang pwesto. Idagdag pa raw sa ikinadidismaya ng kanilang mga customer ang malinsangang sitwasyon sa Malimgas Public Market. Kami mga may PWDs o person with disability, dahil mga nagtatrabaho din kami, gusto namin, maano namin yung magkaroon din kami ng discount, kumbaga, saka, Naging mainit ang sinagawang public hearing kaugnay rito. Ayon kay Councilor Joey Tamayo, may tuturing na diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa komunidad ang pagbibigay ng discount sa asosasyon ng mga bulag. Pero para sa ilang stall owners na dumalo sa public hearing, wala naman daw problema kung bibigyan ng discount sa rentang mga PWD. Samantala, magsasagawa raw uli ng panibagong public hearing sa sangguniang palusod kaugnay sa naturang usapin. Kung hindi man pwede na ibigay ng libre yung mismong stalls, market stalls, ay kung pwedeng bigyan sila ng discount, malaking discount na mula sa city government para matulungan po natin yung mga kaibigan natin ng mga PWD. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Isang proud Pinay na tubong La Union, nagtapos ng summa cum laude sa isang university sa Canada. Tungayan sa report. Laking tuwa ng mga kamag-anak ng 22 anyos na si Kimberlyn Ordoño Bolos, tubong San Fernando City, La Union. Nagtapos si Kimberlyn ng summa cum laude sa kursong BS Nursing sa MC Master University sa Ontario, Canada. Laking lolo at lola si Kimberlyn dahil sa parehong nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang na sina Paul at Anita Bolos. Napunta si Kimberlyn sa Canada at doon ipinagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya at kolehiyo. Simula nung kinder siya hanggang 3rd year high school dito sa St. Louis, laging nasa top 10. Siyempre, very happy kami na naging summa cum laude siya. Kasi ang pangarap lang talaga namin sa kanya, yung makapagtapos siya ng college at saka makapasa ng board exam. Kwento ng mga kaanak ni Kimberlyn, scholar daw siya nung high school. At ngayon pa lang nakakatapos niya ng kolehiyo at summa cum laude pa. Ng pag-asa at Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na wag nang pumalaot pa sa mga karagatan. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Barangay Tanod na aktibong sumasama sa Oplan Tokhang ng pulisya. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Patay! Nag-aalerto si Alfie Tulagan. Pinagbabaril ng hindi pa natutukoy na riding in tandem criminals ang isang tanod sa Barangay Bod, Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagbabantay sa isang waiting shed ang biktimang si Rolando Buen ng pagbabarili ng 2 lalaking nakamotorsiklo. Nandun na siya sa area niya, particularly doon sa isang waiting shed. Doon na siya na tsambahan ng suspects, itong mga assailants na 2. 2 tama sa bandang ulo ang tinamo ng biktima. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa trabaho ni Buen ang motibo sa pamamaril. Ito nga ang trabaho natin na Oplan Tokhang. Siya yung isa sa mga nag-furnish ng mga identification ng mga residente doon na involved sa droga.
Patuloy ang investigasyon ng pulisya para mahuli ang mga suspect. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa lungsod. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. 10 kabahayan sa Urdaneta City, Pangasinan, tinupok ng apoy. Nakatutok doon live si Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, napabangon nga sa mahimbing na pagkakatulog itong ilang mga residente sa Doña Loleng sa Urdaneta City matapos nang sumiklab ang apoy kaninang madaling araw. 10 kabahayan ang tinupok ng apoy sa Muslim compound na ito sa Doña Loleng, Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan kaninang madaling araw. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya madaling kumalat ang mga apoy. 4 na pamilya ang apektado sa naganap na sunog. 10 residential shanties po ang nilamon ng apoy. Sa investigasyon ng otoridad, 4 na hindi pa nakikilalang lalaki na lula ng motorsiklo ang nakita ng ilang residente na nagsaboy ng gasolina bago ang sunog. Sa mga kapit bahay naman nila ng mga ibang establishment ay wala namang nadamay. Magpapadala rin ng sample ng abo ang BFP Pangasinan sa kanilang national headquarters para malaman kung flammable substance ang sanhi ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang motibo at mga responsable sa naganap na sunog. Recently, naging subject na po ito ng ating search warrant dahil ang nasabi pong mga bahay ay lugar kung saan bebenta po ng pinagbabawal na gamot. CJ, sa pakikipag-ugnayan natin dito sa Bureau of Fire Protection, malalaman yung resulta noong kanilang isinumite yung mga ebidensya sa headquarters nga ng BFP makalipas yung 2 linggo. Kaya naman, para malaman yon kung ito nga ba ay aksidente o di naman kaya ay sinadya. Kasi may mga nagsasabi dito na i-validate pa ng mga authorities natin kung talagang may nagsabi ng gasolina para nga sunugin itong mga kabahayan dito sa may gilid ng kalsada. Samantala, sa mga oras na ito ay bilang pagtulong na rin natin sa mga naapektuhan ng sunog ay nagpapamahagi ngayon ang GMA Kapuso Foundation ng ilang mga relief goods para dito sa mga naapektuhang mga residente. Karamihan dito itong ating mga kapatid na Muslim na nakatira dito sa gilid ng kalsada. So naglalaman yan ng mga bigas at mga dilata at mga noodles na pwede nilang gamitin hanggang sa mga susunod na mga araw. At itong mga nakatira dito na naapektuhan ay makikitulog muna sa kanilang mga kaanak. Yan muna ang latest mula mismo dito sa Urdaneta City. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Rehabilitasyon ng dump site sa Calasiao, Pangasinan, sinimulan na. May ulat si Claire Lacanilaw. Gabundok na basura at masangsang na amoy. Ito ang unang tatambad sa dump site ng bayan ng Calasiao. Halos 10 taon na raw na problema ang sandamakmak at magkakahalong mga basura na itinatambak sa lugar. Halos wala ng spasyong mapaglalagyan sa mga ito. Kaya ikinasa ng lokal na pamahalaan ang rehabilitasyon ng dump site na sinimulan noong July 10. Maganda na yung process doon, yung mga biodegradable na dumarating. Hindi na lang basta-basta itinatambak doon, kundi under process na yon. Pinaprocess na namin through composting, static composting ginagawa natin. Mahigpit din pinapatupad ang tamang pagsisegregate sa mga basura. Ayos na yung nila, basura. Sa sinisegregate na nila yan. Kooperasyon at disiplina sa pagbabasura ang patuloy na panawagan ng LGU sa mga residente. Hindi namin tinatanggap yung mga basura na not properly segregated. So in-advise natin ang lahat ng mga barangay na nagdadala ng basura doon. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Mga mag-aaral ng Chikiting nabusog sa kasiyahan at pagkaing handog ng ilang senior high school students. Ito ngayon sa report ni Marjorie Padua. Share and savor the moment. Yan ang tema ng Nutrition Month ngayong taon. Kanina umaga, nabusog bilang sa pagkain maging sa kasiyahan ang mga kindergarten pupils ng Maluwad Elementary School habang nakikipaglaro sa mga senior high school students ng isang pribadong paaralan sa lungsod ng Dagupan. May apply talaga nila what is about Nutrition Month. Ano ba yung mga healthy food? So mas ma-apply nila mabuti pagka ituturo nila ito doon sa mga bata. Mistulang tunay na